Sige, narito ang binagong bersyon sa Tagalog na may pagbabago sa mga pangalan, paggalang, at setting na naaayon sa kulturang Filipino. Noong araw na nalugi ang negosyo ng pamilya namin. Isang senora sa mundo ng politika sa Maynila ang naghanap sa akin. Ipinangako niya na basta't pakasalan ko siya. Ipoprotektahan niya ang pamilya ko mula sa lahat ng kapahamakan. Pumayag ako. Pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng isang mensaheng walang pangalan. Sabi sa mensahe, ang pagkalugi ng pamilya ko ay kagagawan daw ng senora sa politika. Naniwala agad ako sa sinasabi ng mensahe. Araw-araw akong nakikipagtalo at gusto ko nang makipaghiwalay. At naghanda na akong tumakas kasama ng aking unang pag-ibig. Nang malaman niyang tatakas ako kasama ng aking dating kasintahan. Nagnalit siya sa galit. At sinimulan niya akong awayin. Sa huli, nalaman kong nagdadalang tao siya sa anak ko. Desidido akong ipa-abort sa kanya ang bata. Hanggang sa ang mayabang na senora na iyon. Namumula ang mga mata, lumuhod sa harap ko. Nagmamakaawang ipagpatuloy ko ang bata. Pumayag ako. Pero ang kondisyon ko ay payagan niya akong umalis. 5 taon ang nakalipas nang malaman ko ang katotohanan. Napatulala ako. Mali pala ang taong kinamuhian ko. Kaya't nagmadali akong bumalik sa bansa. Pagkababa ko ng eroplano, hating gabi na. Hinihila ko ang 2 malalaking maleta. Tinitingnan ko ang marangyang mansyon sa harap ko. Pumunta ako sa gate at ipinasok ang password. Ang password sa nakaraang 5 taon ni Senora Aurora ay palaging anibersaryo ng kasal namin. Hindi ito nagbago. Dahan-dahang bumukas ang gate. Ngunit madilim sa loob. Medyo nagtaka ako. Hindi ko inaasahan na ang aking may bahay ay magkakaroon ng ganoong kalaking seguridad. Hindi ko maintindihan. Sa huli, direkta akong pumasok sa opisina. Sumimangot si Senora Aurora habang nakatingin sa akin. Malamig niyang sinabi, "Bakit hindi ka kumatok?" Natigilan ako. Nagulat ako sa pagiging malamig ni Senora Aurora. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ganoon kaseryoso si Senora Aurora. Dati, si Senora Aurora ay laging mahiyain. Mapagpakumbaba sa harap ko. Lubos akong nagalit dito. Hindi ako nag-atubiling umalis. At malakas kong isinara ang pinto. 2 o 3 hakbang pa lang ako. Bigla kong naramdaman na parang may nakakita sa akin. Bumalik ako sa pinto ng opisina. Tinitingnan ko ang pinto ng opisina. Lalong nagalit ako habang nag-iisip ako. Paano ako nagawang magalit ng ganoon ni Senora Aurora? Hindi ko na kayang tiisin ang galit ko. Nag-isip ako saglit. Muli kong itinulak ang pinto ng opisina. Galit akong pumasok. Nakita ko ni Senora Aurora na isinara ang pinto sa labas. Hindi ko mailarawan ang sakit. Hindi niya talaga alam kung paano ako pigilan. Gusto rin niyang maging malumanay sa akin. Gusto niyang magpanggap na walang nangyari. Ngunit hindi niya kaya. Hanggang sa nakita niya akong bumalik muli. Nagulat si Senora Aurora sa kanyang mga mata. Nakita niya akong galit na lumapit sa kanya. Natigilan. Anong ginagawa mo? Bakit ka galit? Bumalik ako para makasama ang anak natin. Para ipagluto ka, ihatid ka sa trabaho. Hindi pa ba sapat iyon? Ano bang nagawa kong mali para magalit ka sa akin? Galit kong sigaw. Matagal na natahimik si Senora Aurora. Nakasalubong mo si Senorita Liwayway kaninang hapon, tama ba? Kung makikinig ako ng mabuti, maririnig ko ang kaunting pagkasifayo sa kanyang boses. Pagkarinig ko nito, natigilan ako. Dahil lang ba dito? Hinawakan mo pa ang kamay niya. Habang nagsasalita si Senora Aurora, lalo siyang nagmukhang bigo. Hawak kamay, sino ang nagsabi sa iyo? Kinuha ni Senora Aurora ang ilang mga larawan para ipakita sa akin. Sumimangot ako pagkatapos kong tingnan. Bumuntong hininga ako. Ibinaba ang telepono. Lumapit ako para hawakan ang kamay ni Senora Aurora. Matalino ka naman. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo nakikita na ang mga larawang ito ay kinunan sa maling anggulo. Nakasalubong ko si Senorita Liwayway. Pero wala kaming sinabi. Nakipagkamay lang ako sa kanya. Kinalimutan na namin ang nakaraan.
Tumingin si Senora Aurora sa aking mga mata. Mahina niyang tanong. Talaga ba? Seryoso akong tumango. Alam ko ngayon na hindi ka maniniwala sa akin. Ngunit maaari ba nating dahan-dahan at unti-unting buuin ang ating relasyon? Agad na para siyang isang leon na hinimas ang balahibo. Yumakap sa leg ko. At bumulong ng, galit ka pa ba sa akin? Sabi ni Senora Aurora. Muli niyang ibinaon ang kanyang ulo sa aking dibdib. Napatawa ako. Nagpanggap na seryosong sinabi. Galit ako. Tumingala si Senora Aurora. Hindi maitago ang kanyang naguguluhang mga mata. Kung gayon, paano kita mapapawi ang iyong galit? Gusto mo bang saktan mo ako? Pagkatapos niyang sabihin iyon, iniangat niya ang kamay ko at tinapik ang kanyang sariling mukha. Ay. Hindi na kailangan. Ayoko ng marahas na pamilya. Pagkatapos kong sabihin iyon, muli kong hinawakan ang kamay ni Senora Aurora. Hindi ko sasabihin sa iyo sa pagkakataong ito. Kasalanan kong makipagkita sa kanya. Ngunit dapat kang maniwala sa akin. Okay ba? Tahimik na tumango si Senora Aurora. Hinimas ko ang buhok ni Senora Aurora. Biglang napatingin ang aking mga mata sa telepono sa mesa. Natuklasan ang account ng email. At ang account na nagpadala ng anonymous na email sa akin noong nakaraan ay isa. Medyo nanliit ang mga mata ko. Ah, nga pala. Maaari mo bang hanapin ang nagpadala ng email? Ang email na ito ay kapareho ng account na nagsabi sa akin na ang pagkalugi ng negosyo namin ay may kaugnayan sa iyo, 5 taon na ang nakalipas. Mapanganib na nanliit ang mga mata ni Senora Aurora. Nagpadala rin sa iyo ng isa. Dati kong akala na ang pagkalugi ng kumpanya namin ay dahil sa iyo. Dahil sa email na ito. Nag-isip si Senora Aurora at tumango. Bukas, hihingi ako ng tulong kay Tala para mag-imbestiga. Gabi na. Maghugas na tayo at matulog. CJ. Pagkatapos kong sabihin iyon, bahagya kong hinalikan ang gilid ng bibig ni Senora Aurora. Hindi ko man lang namalayan. Lalo akong umaasa kay Senora Aurora ngayon. At gusto ko ring magkaroon ng higit pang pagdikit sa katawan niya. Basta makita ko siya, gusto ko siyang halikan, yakapin at buhatin. Kinaumagahan. Gumising ako ng maaga. Dahil ngayon kailangan kong ihatid si Lee sa eskwela. Pagkatapos kong gumising at maghilamos, pumasok ako sa kusina para maghanda ng agahan. Nagpiprito ako ng itlog. Bigla akong niyakap ni Senora Aurora mula sa likod. Humahalinghing ang kanyang mainit na hininga sa aking leg. Nakaramdam ako ng kati. Itinaas ko agad ang kamay ko para itulak siya at sinabing, umupo ka na sa hapagkainan. Hintayin mo akong magprito ng isang itlog at maaari na tayong kumain. Paos pa rin ang boses ni Senora Aurora dahil kagigising pa lang niya. Hintayin mo akong matapos at sabay tayong lalabas. Sa sandaling iyon, may tumunog sa labas ng pinto. Ang malambing na boses ng aming anak na si Lee. Papa, Mama, nakakahiya naman. Bigla kong naramdaman na nag-iinit ang aking mukha. Nahuli ng aking anak na kami ay naglalambingan. Walang mas nakakahiya pa kaysa doon. Nagmadali akong alisin ang kanyang kamay. Lumabas ka na. Nakita na ni Lee. Malapit na akong matapos. Ah, kung gayon halikan mo ako. Habang nagsasalita si Senora Aurora, nagmamadali akong pumasok sa bahay. Sinundan ni Senora Aurora ang anino ko ng may pag-aalala. Lumambot ang puso niya. Pagdating sa bahay, nahirapan akong makatulog. Pero tumunog ang telepono ko. Tawag pala ng manager ko, si Tiago. Inis kong sinagot ang tawag. Sana'y may mahalagang sasabihin. Kakatanggap ko lang ng abiso. May fashion show sa ibang bansa bukas ng gabi. Piliin ang mga alahas na idinisenyo mo. Hindi mo ba palaging inaasahan ang pagkakataong ito? Sa pagkakataong ito sa fashion show, ang reputasyon mo ay tataas ng isang baitang. Hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito. Bumangon ako. Gising na gising. Nagulat na nagtanong. Hindi ba sinabi ninyo dati na hindi ako pipiliin? Sa huling yugto ng kumpirmasyon, napag-alaman na ang isang disenyo ay kinopya.
Pansamantalang binawi ng Estados Unidos ang alahas. Kaya may isang bakanting pwesto. Nakita namin ang iyong disenyo. Pakiramdam namin ay angkop ito. Sa ideya ng show. Kaya pinili ka namin. Pero wala akong inihanda. At hindi ba sinabi ko na? Hindi ako tumatanggap ng trabaho sa mga buwang ito. Halos pagalitan ako ni A. Tiago. Alam ko. Ngunit ang pagtatanghal na ito ay napakahalaga. Ilang taon mo nang hinihintay ang pagkakataong ito. Mag-impact ka na ngayon at pumunta sa airport. Maaari kang sumali. Fashion show bukas ng gabi. Hindi na kailangan pang sumali sa mga susunod na aktibidad. Babalik na ako sa bansa sa susunod na araw. Nag-atubili ako saglit. Sa huli ay pumayag ako. Pagkatapos ay bumangon ako sa kama at sinimulang mag-impake. Nagdala lang ako ng ilang damit. Hinihila ang maleta at nagmadaling pumunta sa airport. Si Tiago ay nagpareserba para sa akin ng flight 2 oras pagkatapos. Sa daan papunta sa airport. Paulit-ulit kong tinawagan si Senora Aurora. Ngunit walang sumasagot. Labis akong nag-aalala. Sa eroplano, dapat kong patayin ang telepono. Kung hindi ako matawagan ni Senora Aurora, siguradong mag-aalala siya. Sa pagkakataong ito, nakaupo si Senora Aurora sa conference room. Ang kita sa quarter na ito ay nasa pinakamababang punto. Tahimik ang buong conference room. Hindi nangahas huminga ng malalim ang mga pinuno. Ang telepono ni Senora Aurora. Nakasilent at ipinaubaya kay Aling Tala. Nang mag-security check ako at sumakay sa eroplano. Hindi ko rin matawagan si Senora Aurora. Wala rin akong numero ng telepono ni Aling Tala. Hindi ko alam kung paano ko siya makokontak. Pupunta na rin ako sa show sa susunod na araw. Nag-alala ako na hindi ako makikita ni Senora Aurora at pagkatapos ay mag-iisip na naman siya. Nagpadala na ako ng mensahe sa kanya. Hindi ko lang alam kung maniniwala siya. Si Senora Aurora ay kulang sa pakiramdam ng seguridad. Huwag hayaan akong maghirap. Ang tiwalang aking itinayo ay muling masisira. Nang hawakan ni Senora Aurora ang telepono. 3 oras na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, papalapit si Aling Tala na may hawak na telepono. Maingat niyang sinabi, "Boss, tinawagan ka ng asawa mo." 12 hindi nasagot na tawag. Pagkarinig nito, nagmadali si Senora Aurora na kunin ang telepono. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang kutsilyo na dumaloy kay Aling Tala. Kung mayroon pang pagkakamali sa hinaharap, mag-impact ka na at umalis. Pagkatapos sabihin iyon, nagmadaling tinawagan ni Senora Aurora. Ngunit patay na ang telepono ko. Tinitigan niya ang telepono at unti-unting dumilim ang kanyang mga mata. Nang balak niyang tumawag muli, biglang may lumabas na WeChat message. May mahalaga akong gawain sa ibang bansa. Kailangan kong umalis bigla. Hindi ko sinabi sa iyo. Patay ang telepono ko. Bukas ng 12:12 ng tanghali, bababa ako ng eroplano. Pagkababa ko ng eroplano, tatawag ako para magpaliwanag sa iyo. Huwag kalimutang sunduin si Lee sa paaralan. Sabihin mo sa kanya na babalik ako pagkatapos ng 3 araw. Bibigyan ko siya ng regalo. Sa huli, ipinadala ang isang simbolo ng puso. Ngunit hindi comfortable si Senora Aurora. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Nasaktan ang puso niya at naisip niya. Dumating na ba ang oras na ito? Gaano katagal na tayong nagsasama? Sa huli, naramdaman ni Kael na hindi ako maganda. Hindi na niya ako kailangan. Sa huli ay pinili niya akong iwanan. Nakaupo si Aling Tala sa tabi. Nakita ang ekspresyon ni Senora Aurora na lumala. Nagmadaling tinawag. Boss, anong problema sa iyo? Sa pagkakataong ito, nagbalik ang katinuan ni Senora Aurora. Namumula ang mga mata at tumingin kay Aling Tala. Sumigaw ng umalis ka. Nagbago ang kompleksyon ni Aling Tala. Nagmamadaling umalis. Inis siyang nag-isip. Siguradong dahil na naman sa nakakadiring asawa na iyon. Sa tuwing may nangyayari sa kanya, nawawala ng bait si boss. Hindi ko alam ang lalaki. Naglalagay ng anong gamot sa katawan ni boss.
Maghapon nang nakaupo si Senora Aurora sa conference room. Sa panahong iyon, nagpadala siya ng mensahe sa driver. Hinihiling sa kanya na sunduin si Lee. Kaya naupo siya hanggang 9 ng gabi. Inayos ni Senora Aurora ang kanyang manhid na mga paa. Inayos niya ang kanyang mood at umuwi. Pagdating sa bahay, mahigit 1:00 ng gabi na. Pumasok siya sa silid ni Lee para tingnan siya. Mahimbing nang natutulog si Lee. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang manika ng Snow White na binili ko para sa kanya. Marahang pumasok si Senora Aurora. Tumayo sa harap ng kama at tinitigan si Lee nang may malambot na mga mata. Mukhang kamukha ko si Lee. Sa tuwing nagbubukas ng mga mata at tumitingin sa akin si Lee. Palaging nararamdaman ni Senora Aurora na, bakit hindi ka kumain at uminom ng maraming alak? Tumingin si Aling Du kay Senora Aurora at sumagot. Subukan mong sabihin. Itinuro ko ang sarili ko gamit ang aking daliri. Ngumiti si Aling Du. Bumangon at sinabi. CJ, mukhang wala na akong dapat gawin dito. Makipag-usap ka sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon. Sumusulyap siya. At lumabas ng silid ng pasyente. Kami na lang ang naiwan sa silid. Agad na naging tense ang kapaligiran. Sa palagay ko kahit ano. Ang unang dapat gawin ay palaging humingi ng paumanhin. Kaya nagsalita ako kay Senora Aurora. Mahal, hindi ko sinasadyang umalis nang hindi nagpapaalam. Nagpadala si Gay Tiago sa akin ng mensahe. Pinili ng fashion show sa France ang aking disenyo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Bago ako umalis, nagpadala ako sa iyo ng mensahe. Habang nagsasalita ako, pinagmamasdan ko ang ekspresyon ni Senora Aurora. Ngunit hindi ko makita ang anumang bagay. Nakita ko lang na pinananatili pa rin ni Senora Aurora ang malamig na mukha. Hindi nagpapakita ng emosyon, patuloy na tumitingin sa labas ng bintana. Nagpatuloy ako. Hindi ko talaga sinasadya. Para makabawi, nangangako ako na susundin ko ang isang kahilingan mo, okay ba? Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin. Wala pa ring reaksyon si Senora Aurora. Nakatuon pa rin ang kanyang mga mata sa bintana. Hindi nagsasalita. Sinubukan kong dagdagan ang pressure ng kaunti. Kailangan mo ng 2. 3 bagay. Nang banggitin ko ang 3 bagay, bahagyang gumalaw si Senora Aurora. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa paos niyang boses ay nagtanong. Kahit ano? Naman. Kahit ano? Kahit maging alipin. Tumango si Senora Aurora. Kung gayon, mag-isip muna ako. Pakiramdam ko ay napatawad na ako. Nagmadali akong nagsalita. Kung gayon, mag-isip ka muna. Kumain muna tayo ng sabaw. Nagtimpla ako ng sabaw para kay Senora Aurora. Umupo sa tabi niya at tinitigan siya. Maingat na nagtanong. Bakit hindi ka kumain? Uminom ka ng maraming alak. Pagkarinig nito, bahagyang huminto si Senora Aurora. Pagkatapos ay kalmado niyang sinabi. Akala ko iiwan mo na naman ako. Hindi na babalik. Seryoso akong nagsalita. Senora Aurora. Sinabi ko na hindi ako aalis, hindi ako aalis. Hindi mo ba talaga ako pinagkakatiwalaan? Okay lang kung hindi ka naniniwala sa akin ngayon. Ngunit gagamitin ko ang oras upang patunayan ito. Natigilan si Senora Aurora. Ang seryoso kong boses ay nagdulot sa kanya ng ilang sandali ng pagkalito. Mali ba talaga ako? Dapat ko siyang pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip. Bahagyang nakaramdam ng pagkaawa si Senora Aurora at nagpatuloy. Ang mensahe na ipinadala ko sa iyo. Ang tawag na ginawa ko sa iyo. Bakit hindi ka sumasagot sa isang mensahe? Nagpupulong ako noong araw na iyon. Hindi ko nakita. Paano naman kahapon? Pagkababa ko ng eroplano. Tumawag at nagpadala rin ako ng mensahe sa iyo. Nagpupulong ka rin ba? Parang medyo pinipilit ko siya. Pagkakita nito, nagulat si Senora Aurora. Nagmadali siyang nagsalita. Anong tawag? Hindi ko nakita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, natakot akong hindi siya maniwala. Agad niyang kinuha ang telepono sa mesa. Binuksan ang kasaysayan ng tawag at text para ipakita sa akin.
Tiningnan ko ang pahina ng kanyang tawag. Sumimangot ako. Kinuha ko rin ang aking telepono upang suriin. Ipinapakita ng kasaysayan na noong 12 ng tanghali kahapon. Sumimangot si Senora Aurora at nag-isip sandali. Naalala na niyang wala siyang malay sa panahong iyon. At ang nag-iisang taong makakahawak ng kanyang telepono ay si Aling Du. Nagsimulang mag-alab ang galit sa mga mata ni Senora Aurora. Nakita ko ang kanyang ekspresyon. At naisip ang tungkol sa pag-aalaga sa kanya ni Aling Du sa nakalipas na 2 araw. Hulaan ko rin ang ilang bagay. Hindi ko maiwasang palihim. Pasalamatan kay Aling Du sa aking puso. Pinaplano pa rin ni Senora Aurora kung paano parurusahan si Aling Du upang matandaan niya ang araling ito. Tinitigan ko si Senora Aurora na umiinom ng sabaw. Pagkatapos ay binalik ang kahon ng pagkain. Samantala, pumunta na ang doktor. Inanunsyo na makakalabas na kami ngayong hapon. At binigyan kami ng mga paalala. Dahil hindi kumakain sa tamang oras si Senora Aurora. Mayroon siyang sakit sa tiyan. Sa pagkakataong ito, sinaktan niya ang kanyang tiyan. Sa pag-uwi, kailangan niyang mag-ingat. Seryoso akong nakinig. Itinatala ang bawat bagay. Tinitigan ako ni Senora Aurora ng may mapagmahal na mga mata. Nag-iisip sa sarili. Mabuti naman. Hindi ako iniwan ni Kael. Bumalik na talaga si Kael. Pagdating sa bahay, pumunta ako sa kusina para mag-aral kung paano gumawa ng sabaw kasama si Aling Ising. Plano kong magluto para kay Senora Aurora. Dahil kulang siya sa pakiramdam ng seguridad. Gusto kong tulungan siyang makaramdam ng kaunti pang seguridad sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Pinapaligo ko si Senora Aurora tulad ng isang pasyente. Hindi ko siya pinapayagan na gumawa ng anumang bagay. Nasisiyahan din siya sa pakiramdam na nakahiga sa kama. Ngunit sa pag-iisip na hindi niya pa. Nagpalit ng damit sa loob ng 2 araw sa ospital. Dahil naglilinis siya, pakiramdam niya ay marumi siya. Kaya bumangon siya at pumunta sa closet para magbihis. Pumili siya ng pink na pajama. Tiningnan ang kanyang sarili sa salamin at nasiyahan. Nang balak niyang bumalik sa kama, biglang nakita niya isang handbag sa sulok ng silid. Hindi pa niya ito nakikita dati. Nagtatakang lumapit si Senora Aurora. Binuksan ang bag at natuklasan na isang handbag ito ng mga kababaihan. Agad na dumilim ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng bag hanggang sa siya ay namutla. Regalo na naman ba ito kay Senorita Liwayway? Ngayon ay dinala pa niya ang regalo sa bahay. Naisip na ba niya si Senorita Liwayway nang pumunta siya sa ibang bansa? Pinigilan niya ang kanyang galit. Ibinalik ang regalo sa orihinal na lugar. Ngunit naalala niya ang sinabi ko. Iyon ay upang magtiwala sa isa't isa. Kaya sinubukan niyang huwag ipakita ang kanyang emosyon. Bumalik sa kama at humiga. Sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumabalik sa normal. Ako naman, pagkatapos kong matapos magluto kasama si Aling Ising. Umakyat ako para tawagin si Senora Aurora na bumaba para kumain. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakahiga sa kama. Magkadikit ang 2 kamay, nakatingin sa kisam. Hindi ko alam kung bakit. Ang eksenang iyon ay nagdulot sa akin ng sakit. Isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumangon sa aking puso. Nagmadali akong lumapit. Lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ni Senora Aurora, mahinang sinabi. Tapos na ang sabaw. Bumaba na tayo para kumain. Walang emosyong umupo si Senora Aurora. Inalis ang kanyang kamay sa kamay ko at bumaba sa hagdan ng mag-isa. Tinitigan ko ang aking walang laman na kamay. Bigla akong nakaramdam ng lungkot. Ano ba ito? Mabilis talagang magbago ang mga babae. Ngunit naisip ko na siya ay pasyente pa rin. Kaya hindi ko siya papansinin. Pagdating sa hapagkainan, nagmadali akong tumakbo para umupo sa tabi ni Senora Aurora. Habang nagtitimpla ng lugaw, sinabi ko sa kanya. Subukan mo ng mabilis, subukan mo ng mabilis. Ang lugaw na ito ay niluto sa loob ng higit sa 1 oras. Napakahusay nito para sa tiyan. Ito pa, ito pa. Natutunan ko kay Aling Ising na gumawa ng manok na may kabute. Napaka-nutritious.
Kailangan mong kumain ng marami para gumaling ka. Tinitigan ako ni Senora Aurora na tuwang-tuwang nagsisilbi sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi rin naman masama. Hindi ko dapat siya pagalitan. Tahimik na kumain sa mangkok. Nakita kong kahit hindi siya nagsasalita. Ngunit kumakain naman talaga siya ng marami. Unti-unti na ring bumubuti ang mood ko. Pagkatapos naming kumain, sabay kaming umakyat. Pumasok si Senora Aurora sa banyo. Ako naman ay inayos ang aking bagahe. Simula nang bumalik ako mula sa France. Dahil nagmamadali akong pumunta sa ospital. Hindi pa tapos ayusin ang bagahe. Habang inilalagay ko ang mga gamit sa closet, bigla kong napansin ang isang kahon sa sulok ng silid. Sinuntok ang aking ulo. Ito ang regalo na binili ko para kay Senora Aurora bago ako umalis. Nakaraan ay nakalimutan ko. Upang maiwasan ang muling pagkalimot, nagpa siya akong ilabas ito. Ilagay sa sofa sa salas. Maghintay hanggang sa lumabas si Senora Aurora at ibigay ito sa kanya. Sa totoo lang, ito ang unang regalong binili ko para kay Senora Aurora. Siguradong magugustuhan niya ito. Sa pagkakataong ito, nakasuot ng bathrobe si Senora Aurora. Ang kanyang maputing balat ay lubhang kaakit-akit. Lumunok ako. Nagmamadali akong tumingin sa ibang direksyon. Lumabas si Senora Aurora. Nakita ang aking mga mata ng lobo. Ngumiti ng may pagmamahal. Masaya ang kanyang puso. Mabuti naman. Hindi naman ako walang silbi. Hindi bababa sa katawan na ito ay gusto pa rin ni Kael. Upang ilihis ang atensyon. Nagmadali akong nagsalita. Ang bag na ito. Binili ko ito para sa iyo nang lumabas ako. Maganda kaya binili ko. Buksan mo ng mabilis at tingnan. Kung gusto mo. Tinitigan ni Senora Aurora ang bag sa sofa saglit. Pagkatapos ay biglang nagtanong. Ito ba ay para sa akin? Natigilan ako sa pagtitig sa kanya. Para sa iyo, para kanino pa ba? Tinitigan ni Senora Aurora ang aking mga mata nang may pagdududa. Agad na tumakbo para yakapin ako ng mahigpit. Nararamdaman ko ang kanyang panginginig. Napagtanto na nakakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Yumakap ako sa kanya at nagmadali akong nagtanong. Anong problema sa iyo? Wala. Kael. Masaya lang ako. Mas lalo akong nakaramdam ng awa. Tingnan mo kung anong nagawa ko dati. Isang regalo lang. Nakaramdam na ng gaanong paggalaw si Senora Aurora. Kumalas ako sa kanyang yakap. Inangat ang mukha ni Senora Aurora, sinabi. Mula ngayon, bibigyan kita ng mga regalo madalas. Sisikapin ko rin na maging mabuti sa iyo. Upang mabawi ang 5 taon na hindi natin nagkasama. Ang tugon sa akin ay isang serya ng halik ni Senora Aurora. Marahas niya akong hinalikan. Walang anumang lambing. Lumipas ang isang baliw na gabi. Pagod at manhid ako. Kinaumagahan. Nagising ako ng tanghali. Ang ugali na maglabas ng kamay. Ang nadama ko lang ay lamig. Nagreklamo ako, binuksan ang aking mga mata. Bumubulong na sinumpa ang babae na umalis pagkatapos makipagtalik. Sinandal ko ang aking mga kamay at umupo. Masakit ang buong katawan ko. Sumandal sa headboard at binalak kong magpahinga saglit bago bumaba para maghilamos. Sa sandaling ito, itinulak ni Senora Aurora ang pinto. Pagkakita sa akin nagising. Mabilis siyang lumapit. Lumuhod sa tabi ng kama. Ginagamit ang kanyang mainit na kamay upang imasahe ang aking likod. Ipinikit ko ang aking mga mata at tinatamasa ang kanyang malumanay na serbisyo. Pakiramdam ko ay komportable at kaaya-aya. Ang mood ko nang magising na hindi siya makita ay nawala. Pakiramdam ko sa kanyang mga kilos, ang tensyon sa aking katawan ay unti-unting nawawala. Hinalikan ako ng bahagya ni Senora Aurora sa lig. Humahalinghing ang kanyang mainit na hininga sa aking balat. Nagpatuloy kaming ganoon saglit. Tumitig sa akin si Senora Aurora. Sa kanyang boses ay walang malay na nagdala ng kaunting paglalambing. Yakapin mo ako at hilamusan mo ako. Tinitigan ko ang maliit na babae na tapos ng kumain. Pulang-pula ang kanyang mukha, malambot at makintab. Bahagyang pout ang kanyang mga labi.
Ang kanyang boses ay may kaunting tamis. Ang kanyang mga mata ay kaakit-akit, sa sandaling ito sa kanyang mga mata ay ako lang. Pakiramdam ko ako ang kanyang buong mundo. Tinitigan ko siya at hindi mapigilan. Mabilis akong nakaramdam na umiinit ang aking katawan. Bahagyang gumalaw ang aking lalamunan. Ngunit dahil masyado kaming naging masigasig kagabi, nagmadali akong tumayo at dinala si Senora Aurora sa banyo. Nagsalita. Bababa ako para tingnan kung mainit pa ang pagkain. Tatawagin na lang kita mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadali akong tumakbo. Natatakot na mawalan na naman ako ng kontrol sa kanya. Tinitigan ako ni Senora Aurora na nagmamadaling umalis. Hindi niya napigilang tumawa. Pagkatapos niyang maligo, kabubukas ko lang ng pinto, pumasok. Hawakan ang kanyang kamay at hilain siya pababa para kumain. Nakita ang mesa na punong-puno ng pagkain. Hindi mapigilan ng aking tiyan. Agad na tumunog ng maraming nagugutom na tunog. Nakahihiyang tumingin ako kay Senora Aurora. Iba't ibang ekspresyon ang ipinakita niya. Sinulsulan ako at kumain pa. Para magkaroon ng kalusugan, gumaling ka na kaagad. Wala akong nagawa kundi ang biglang tumingin. Hindi siya tumitigil sa pagbibiro sa akin. Ngunit dahil gutom ako, hindi ko maiisip ang masyado. Kinuha ang chopsticks at nagsimulang kumain ng mabilis. Pagkatapos kong kumain, niyakap ko ang aking tiyan at umupo sa upuan. Inis na tinapik ang aking tiyan. Ang pakiramdam ng pagod at busog, ayaw akong umalis. Malumanay na sinabi kay Senora Aurora, "Mahal, hindi ka ba kailangang magtrabaho ngayon?" Ngumiti siya, ang kanyang boses ay parang biro. "Siguro ay nagtrabaho ka ng labis kagabi. Takot na magalit ka. Kailangan kitang pagsilbihan ng mabuti ngayon." Itinayo ko ang aking ulo. "Kung gayon, linisin mo ang bahay." Aakyat ako para matulog. Pagkatapos sabihin iyon, hindi ako lumingon. Umalis na lang ako. Tinitigan ako ni Senora Aurora. Ngumiti nang walang magawa. Umakyat ako sa kama. Pagkaharap sa komportableng postura na naghanda sa pagtulog, muling tumunog ang telepono. Sumimangot ako. Kinuha ang telepono at tumingin. Nalaman na tawag pala ng aking ina. Nagulat akong bumangon. Maingat na pinindot ang buton upang sagutin ang tawag. Kakadikit ko lang ang telepono sa tainga ko. Sumigaw na ang aking ina na, "Ikael. Ikaw na bata. Ilang araw ka nang umuwi at hindi tumatawag sa amin ang tatay mo. Naaalala mo pa ba kami?" Nagmadali akong ilayo ang telepono sa aking tainga. Naghihintay na huminto siya sa pagsigaw bago ako mahinang nagsalita. "Inay, huwag kang magalit. Naging abala ako kamakailan. Hindi ko nagawang tawagan si nanay. Hindi ko mahalaga. Ngayong gabi, kailangan mong dalhin si Senora Aurora at ang iyong anak na babae para kumain dito." Natigilan ako. Dinala na siya ng iyong lola sa isang paglalakbay. Sa susunod na linggo pa siya babalik. Kung gayon, kailangan mong dalhin si Senora Aurora. Kung hindi, huwag mo nang isipin na mamumuhay ka pa ng mapayapa kasama niya. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ng aking ina ang telepono. Tinitigan ko ang telepono na ibinaba. Bumuntong hininga. Hindi kailanman nakinig ang aking ina sa sinasabi ko. Simula nang ako ay ikasal, palaging pinapayuhan ako ng aking ina na maging mabuti kay Senora Aurora. Ngunit sa tuwing pinag-uusapan namin ang tungkol dito, nag-aaway kami. Noong araw na iyon, hindi ko pa namamalayan kung gaano kabuti si Senora Aurora. Ngunit iba na ngayon. Siguradong magiging mabuti ako sa kanya. Sa totoo lang, namimiss ko rin ang bahay. Dahil ayokong makita si Senora Aurora. Bihira akong bumisita sa bahay. Matagal na akong hindi nakikita ang aking mga magulang ngayong taon. Mahigit 6 na buwan na ngayon. Sa pag-iisip na uwi ako ngayong gabi, hindi ko mapigilan ang pananabik na nasa puso ko. Nakahiga sa kama, gumulong ako ng ilang beses. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon. Pakiramdam ko ay hindi na rin ako makatulog. Nagpasya akong bumangon at magbihis. Umuwi ako ng maaga para bisitahin ang aking mga magulang.
Pagkatapos ay nagbihis ako ng malinis at angkop na damit. Pagkatapos ay pumunta ako sa silid-aklatan para hanapin si Senora Aurora. Sa pagkakataong ito, nasa silid-aklatan. Hindi alam ni Senora Aurora kung sino ang kanyang tinatawagan. Kung gayon mag-schedule tayo para bukas. Kunin mo ang mga gamot na binigay ko sa iyo. Narinig ang ingay sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Agad na ibinaba ni Senora Aurora ang telepono at lumapit sa akin. Masaya kong hinila ang kanyang kamay at sinabing, "Bilisan mo, ayusin mo na. Sumama ka sa akin para bisitahin ang aking mga magulang." Nang marinig ni Senora Aurora ang pangungusap na ito, una ay nagulat siya. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang beses lang nakita ni Senora Aurora ang mga magulang ko. Ito ay sa kasal. Pagkatapos ng pagkakataong iyon, hindi ko na pinahintulutan si Senora Aurora na makita ang aking mga magulang. Nagbanta pa ako na kung maglakas loob siyang pumunta, hihiwalayan ko siya. Kaya hindi na nagkita si Senora Aurora. Sa pagkakataong ito, nang marinig niya ang sinabi ko, halos mahimatay na si Senora Aurora sa kaligayahan. Agad siyang nagsimulang magbihis. Inaayos at pinapaganda ang sarili. Tinitigan ko ang tumpok ng damit sa sofa. At si Senora Aurora ay nakatayo pa rin sa harap ng salamin, patuloy na nagsusukat. Hindi ko napigilan na magsalita. Aurora, maganda ka sa kahit anong suot mo. Hindi na kailangang magpalit. Hindi pwede. Mukhang masyadong formal ang isang ito. Masyadong mababa ang liig nito. Iisipin ba ng aking mga magulang na masyado akong nagpapakita? CJ. Tumigil ka na. Uwi lang tayo para kumain. Huwag kang gumaya na nakikilahok ka sa isang business meeting. Magsuot ka lang ng normal. Tumingin ka ng kaunti pang bata. Agad na dumilim ang mukha ni Senora Aurora. Pinupuna mo ba ako na matanda na ako? Nagulat ako. Napagtanto kong nasaktan ko na naman ang maselan na puso ni Senora Aurora. Nagmadali akong nagsalita. Paano kita mapupuna? Paano ko iyon magagawa? Ang ibig kong sabihin, magiging komportable lamang ang pag-uwi. Pagkatapos sabihin iyon, maingat kong pinagmamasdan ang ekspresyon ni Senora Aurora. Tinitigan niya ako ng may pagdududa. Pagkatapos ay pumasok siya sa dressing room. Hindi nagtagal, lumabas si Senora Aurora. Nakasuot ng isang maliliwanag na damit. Mukhang mas malambot. Lubhang kaakit-akit ang kanyang ugali. Tinitigan ko si Senora Aurora at nasiyahang tumango. Iyon na. Mukhang komportable. Ang pagsuot ng damit pang opisina ay masyadong seryoso. Pagkatapos naming makapaghanda, sa wakas ay nakakaalis na kami. Dinala ako ni Senora Aurora sa isang shopping mall para bumili ng ilang pagkain. Binili pa niya para sa aking ina ang isang kumpletong set ng red lipstick. Gustong-gusto ng aking ina ang pagkolekta. Lahat ng kulay ng lipstick ng mga pangunahing brand. Kahit na hindi niya magagamit ang lahat ng ito. Gustong maglaro ng Chinese chess ng aking ama. Binili para sa kanya ni Senora Aurora ang pinakamahusay na Chinese chess. Tinitigan ko ang puno ng mga gamit ang likod ng sasakyan. Pakiramdam ko ay nalilito ako. Paano mo nalaman kung ano ang gusto ng aking mga magulang? Dahil noong kinasal kita, nagtanong na ako. Dahil gusto kong magpakasal sa iyo nang walang pag-aalala. Siyempre, dapat kong malaman ang tungkol sa iyong pamilya. Sa sandaling ito, puno ng damdamin ang aking puso. Palagi kong iniisip dati na gusto lang maghanap ng mapapangasawa si Senora Aurora. Hindi ko inaasahan na tahimik siyang gumawa ng maraming bagay para sa akin. Mas lalo akong nagtataka. Ang malalim na pagmamahal ni Senora Aurora para sa akin. Sa huli ay saan nagsimula? Pinag-isipan ko ito. Tinitigan ko ang bintana sa buong biyahe nang walang sinasabi. Napansin ni Senora Aurora na nag-iisip ako. Akala niya ay galit ako dahil inimbestigahan niya ang aking pamilya bago kami ikinasal. Pagkatapos ay nagalit ako. Mabilis kaming nakarating sa ilalim ng bahay ko. Ipinark ni Senora Aurora ang kotse. Hinawakan ang aking kamay. Punong-puno ng paghingi ng paumanhin ang mukha. Maingat na sinabi sa akin. Paumanhin ka, El.
Hindi ko sinasadyang imbestigahan ang iyong pamilya. Gusto ko lang intindihin ng mas maigi ang iyong pamilya. Hindi ko nagagawin iyon sa hinaharap. Huwag kang magalit. Pagkarinig nito, natigilan ako. Pagkatapos ay tumawa ako ng mahina. Hindi ako galit. Ini,